So guys, bago tayo magpatuloy sa ating sasawsawan, ito, panoorin nyo muna guys kung gaano kasaya yung magnanay sa natanggap nila ngayon. Guys, ito yun. Hey Joy, ikaw na maghalwat yan. Kung ano laman yan. Sobra, gulat mo. Kay Astrid yan talaga. Yan. Yan po mga kalinga po, mga damit pala to. Mga damit pala to. Mga damit, damit oh. Yan, ang gaganda. Ang gaganda ng mga damit na to oh. Oh, ang gaganda na to. Eh, Joy, bagay na bagay sa'yo to. O, sige. Oh, yan. Dito may ano, dito mo ilagay lahat. Ay, dami. Yan, dito mo ilagay dito. Yan po mga Naman kalinga. dyan, ma. Huwag mo itapon. Dito. Yan. Dami, gaganda. Ay, grabe po mga kalinga po. Dami mga damit po. Damit po. Ang dami ni Joy. Ang dami. Ulit. Ay, dami. Joyce, baka na ulit. Dami. Ba't ang dami? Yan. Dapat magpadahin to tayo. Magsuot ka na ng isa. Ha? Oo. Ay, pag may kainan na ulit. Hindi tayo lang kain. Magpadahin na tayo. Yan po mga kalinga po. Wala pang mga pangapangalan, Joy. Wala. Huwag lahat. Baka meron dyan kay Kuya Andy mabasa ka ni Kuya. Hindi. Hello guys, what's up once again? Hello. Kumusta ang ating diwata? So ano yung update sa ating diwata? So ito na naman tayo sa muli. Atin na naman sasawsawan ang buhay ng ating diwata. Ang ating love na Joy. So ito na nga guys, kumusta ng update sa ating diwata? So ito, magbibigay tayo ulit ng opinion at ito, mga masasabi sa ating mga bashers dyan sa ating diwata. No? So yun na nga guys, so alam naman natin yung latest na mga pangyayari, di ba? So tungkol kay Dan. At ito na nga na bash ang ating Joy na wala naman siyang kinalaman sa problema, pero pilit nga nila ginagawaan ng kwento ng problema para may maibato sila kay Joy, no? Na hindi naman talaga karapat dapat. Pero despite sa mga nangyari na yan, sa mga pambabash, ito guys, natuwa ako. Kasi may pampalubag loob sa ating diwata. Guys, napanood nyo ba yung ni Kuya Andy Kayakap? Nako, grabe no, masayang-masaya ang ating diwata at ang nanay. Kasi nag-unboxing sila ng 2 karton. Door to door. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga biyaya or mga blessings na dumadating sa ating diwata. Siyempre, pinagpapala siya ng Diyos kasi may mabuti siyang puso. 'Di ba? So, ganun daw yun. Kaya yung mga bashers, magpakabait kayo, malay nyo sa susunod. Kayo naman yung makatanggap ng box, 'di ba? So ngayon, pinagpapala ang ating diwata kasi may mabuti siyang puso. So sabi nga, ang binababa ay tinataas ng Diyos. So kaya kayong mga bashers, sige, pilit yung pinapabagsak si Joy, pero tinataas naman siya lagi ng ating Diyos. So nakita nyo yan? So inggit kayo. Nako, yung mga natanggap ni Joy, grabe naman talaga, no? So, sabi ko nga, sana all may nagpapadala ng box na punong-puno ng laman. So, ito na nga, nakakatuwa panoorin yung magnanay na habang hinahalongkat nila yung laman ng box. 'Di ba? Guys naman, yung nakaka-receive lang ng mga ganong klaseng box, yung may mga pamilya na abroad. Isa sa pamilya mo na abroad, may magpapadala sa iyo ng box. Pero tingnan mo, wala silang abroad. Nakakatanggap ng mga box. Cargo box. So, yun na nga, ako'y masaya. So, sabi ko nga, maraming pilit na sumisira kay Joy. Maraming pilit na pinapabagsak si Joy. Pero, pinapatatag naman siya ng mga taong nagmamahal, 'di ba? So, doon sa nangyari kay Dan, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nila i-bash si Joy na wala naman siyang dapat kinalaman sa problema na yun. Oo, andoon na tayo. Na sa mga panahon na yun,
siya ang dapat karamay ni Dan. Gustuhin man niya, pero yung may katawan ang pumipigil. Kasi alam naman ni Dan na hindi naman talaga kinakailangan. And besides, si Joy kahit hindi naman yan pagsabihan, mayroon naman yan isip, may pakiramdam. Hindi naman siguro siya manhid at walang pakialam. Pagkatapos ng ibinigay ni Dan, lahat ng suporta, tapos ngayon na si Dan ang nasa ganyang sitwasyon, manhid ba si Joy na hindi maramdaman kung ano yung kailangan ng partner niya? Siyempre alam niya yon. Kaso hindi ko maintindihan kung bakit pilit nila na dinidiktahan yung mga tao. Hindi ibig sabihin na porket sumusuporta tayo, hawak na natin sa liig, tayo na yung magdidikta kung anong dapat nilang gawin. May karapatan pa rin sila magdesisyon sa mga bawat kilos nila or ikikilos nila or gagawin nila. So wag natin gawing robot kasi tayo ay nanonood lang, sumusuporta lang sa kanila. Suporta, hindi para diktahan sila gawing robot, tayo ang magmanipula ng kanilang buhay. Hindi ganoon ang ibig sabihin ng suporta. Kung totoong mahal natin ang ating Joy, nasa likod lang tayo. Tayo lang yung sumusuporta sa bawat desisyon. Kung mali ang mga desisyon niya, doon natin siya pwede pang himasukan or bigyan ng payo. Pero kung tama naman ang mga ginagawa niya, wala tayong karapatan para diktahan kung anong dapat nilang gawin sa buhay. So alam ko naman na yung totoong talagang nagsusuporta kay Joy, hindi makitid ang utak, nakakaintindi. Kasi yung mga pilit na gumagawa ng kwento at ikakasama ni Joy, yun yung mga hindi totoong taga-suporta. Kasi sila yung nagmamando, di ba? So yun na nga, maraming nang bash, pero in-explain na yun ni Dan. So hindi na dapat natin pag-usapan kasi malinaw na kung bakit hindi kailangan i-bash si Joy sa mga panahon na yun. Okay? So ito lang ang gusto ko i-share. Yung siksik liglig umaapaw na biyaya sa ating diwata. Kung paano siya blessed na blessed ngayon sa buhay. Kung paano dumadalo yung mga biyaya na pinagkakaloob ng Diyos. Isipin nyo yan, isipin nyo yan. Ni walang kamag-anak na nag-a-abroad, na nagtatrabaho, pero sila yung punong-puno ng blessing. Sila yung inuulan ng biyaya. Tingnan nyo na puno yung bahay nila ng kagamitan. Dahil sa pagmamahal ng kapwa natin, mga sponsors, mga supporters, 'di ba? Hindi na nila kailangan ibig sabihin magpakahirap para maibili yung mga gusto nila, mga gamit nila. Wala, pinoprovide na lang. Sabi nga, pag magtiwala lang tayo sa Diyos, God will provide everything. So, yan yung nararanasan ngayon ni na Joy. Dahil sa mabuti silang tao, di sila binabayaan ng Diyos. Pinagkalubaan ng mga biyaya na sobra-sobra pa sa ini-expect nila, sa hinihiling nila, sa inaakala nila. Kung noon, ang gusto lang siguro nila ay magkaroon ng bahay, hindi lang bahay ang ipinagkaloob. Gamit, pagkakitaan, pag-aaral. O ngayon, ano ang natatanggap nila? Mga kagamitan. Hindi na nila kailangan mamili. Sabi ko nga kahit araw-araw magpalit ng damit. I mean, araw-araw naman talaga tayo nagpapalit ng damit. Oras-oras. Yun nga lang, sabunang mauubos. 'Di ba? Alam nyo, yung makita mo yung yung tuwa na nararamdaman ng nanay ni Joy, nakakataba ng puso. Yung nakaka-touch na sinong mag-aakala, 'di ba? Na sa ngayon
ganito ang magiging buhay nila, no? Yung parang hindi mo lubos maisip na grabe talaga. Grabe talaga yung yung dagsa ng biyaya. Kaya sabi ko nga, yung mga pilit na binababa si Joy, pilit naman na inaangat ng Diyos. So, pinapakita doon sa mga bashers na hindi tamang ginagawa nyo, inaapi nyo to, iaangat ko. 'Di ba? So, yun na nga, medyo na-offend ako doon sa nabasa ko doon sa sa post ni Ma'am Bopel. Di ko alam kung mali ang pagkakaintindi ko or mali ako. So, sa mga nakapanood at nabasa yung comment at makapanood nitong video ko, so siguro makakapagsabi sila or maiko-correct nila ako kung mali nga ako or a-agree sila kung tama ako. Kasi may nabasa ako doon na about chikinini. Guys, basahin nyo na lang to. Ayan, ilalagay ko dyan. Noong una na nabasa ko doon kay Mel, si Joy ay easy to get. Ngayon naman, chikinini. So, hindi ko lang napansin kung iisang tao yung nag-comment sa mga video na yon. So, hindi ko lang napansin kung iisang tao lang yun. Sabi ko, grabe talaga itong mga tao na to, no? Wala talagang magawa sa buhay. Pilit na binibintang kay Joy yung mga gawain nila. Parang pagramdam ko ang init-init ng dugo nila kay Joy. Napakasimple lang naman eh. Kung ayaw nyo si Joy, wag nyong panoorin. Skip. S-K-I-P. Maraming videos dyan na pwedeng panoorin, doon kayo manood. Huwag yung mag-iiwan kayo ng bakas pero masakit. Kasi hindi ka tanggap-tanggap. Okay, kay Joy, maaring diyan ni Joy pinapansin, hindi yan binabasa ni Joy. So kami na sumusuporta at nagpoprotekta, kami yung nasasaktan. Kasi walang kamalay-malay yung tao na binabanatan nyo. 'Di ba? Isipin nyo na lang yan kung paano nyo pilit na sinasaktan yung damdamin ng isang bata na wala namang ginagawang masama, ni wala namang pinapakitang masama. Pero pilit na binibigyan ng dagta ang kanyang pagkatao. So, syempre hindi kami papayag na ganunin ninyo ang aming diwata. Ipagtatanggol at ipagtatanggol namin yan kasi alam namin yung totoo at nakikita namin at kilala namin na hindi ganyan ang pagkatao ni Joy. So, bakit ba pilit na binabagsak yung wala namang ginagawa sa inyo? So, yun na nga. So, after nang mapanood ko yung video at nabasa ko yung comment, buti na lang nag-upload si Kuya Andy. Parang napalitan yung lungkot ko, yung sakit na naramdaman ko nung napanood ko yung reactions ng magnanay habang binubuksan nila yung box. Kinukuha isa-isa yung mga laman nung box na yun. Ang saya-saya sa puso, 'di ba? Nakakatuwa. Kasi sa pamilya natin, hindi ba nagpadala ng box, masayang masaya sila. At least yung family natin nag-expect kasi nga abroad. Pero yung magnanay, wala silang abroad pero may biyaya na dumadating. Never nila in-expect yun, never nila hiningi, pero kusang dumadating kasi yun yung biyaya ng Diyos, yung kapalit ng mga paghihirap nila noon. So ngayon sobra-sobra, sabi nga kapag ang Diyos na ang tawag nito, kapag ang Diyos na ang magbigay ng biyaya,
siksik, liglig at umaapaw. Kaya yung mga bashers na yan, 100% inggit yan sa mga nakikita nila na pagpapala ngayon kay Joy, tinatamasa sa buhay. Diba? Halos ano na si nanay parang halos settled na si nanay. May bahay, kumpleto gamit, may tindahan. Ano pa, nag-aaral si Joy. Wala na. Blessed. Kaya yung mga bashers hindi yan titigil kasi grabe ang inggit sa katawan. Hindi lang nila masabi ng diretsahan or matanggap sa sarili nila na halos gusto nila lumagay doon sa lugar ni Joy ngayon. Kasi sila siguro puro pait, bitterness yung nararamdaman sa buhay. Kaya kung ano-ano ang sinasabi kay Joy na hindi mo maintindihan kung anong ikinakagalit. Hindi naman sila pinipilit na sumuporta kasi hindi naman yun kailangan ni Joy na nandyan kayo, manunood kayo, tapos ang iiwan yung bakas, ikakasakit niya. Ang kailangan nila yung totoong susuporta. 'Di ba? So, masakit. So, sa patuloy nila na pagbabash kay Joy, tuloy-tuloy naman na ini-enjoy ni Joy yung buhay niya. O, 'di ba? So, tingnan mo yung mga ginagawa ni Joy ngayon, nakakatuwa. Kaya hindi nyo si Joy mapapabagsak kahit anong gawin nyo. Mag-utot-utot kayo dyan, hindi nyo si Joy mapapabagsak. Dahil hindi kami papayag na nang dahilan sa inyo na mga bashers, babagsak si Joy. Andito kami na magtatanggol sa kanya, magbabantay kung ano yung mga kinikilos nyo. Hindi namin hahayaan ang aming diwata ay babagsak ng dahil sa inyo. So, yun na nga guys. So, minsan, alam ko na kay Joy baliwala yan. Kasi si Joy hindi naman niya nagbabasa ng mga comments. Hindi yan at saka, alam ni Joy yung priority niya sa buhay. Kaya ni Joy yan i-handle. Kaya ni Joy baliwalain yan alang-alang sa pangarap niya. Pero tayo na mga nakakabasa na totoong sumusuporta, tayong nasasaktan. Kaya tayo ang magtatanggol sa kanya. So, yun na nga guys. So, sana gumaling na si Dan. Totally. Kasi nga, yun yung umpisa na naman ng pangbabash na maraming tanong kung bakit wala doon si Joy. Naku po, kailangan pa ba si Joy diktahan? Alam niya na yan. Alam niya na sa mga panahon na yung kailangan siya ni Dan. Kaso nga yung may katawan ang tumatanggi na hindi kailangan ni Joy pumunta doon. At naintindihan naman yun ni Dan. Nag-aaral si Joy. Siguro ayaw niya na ma-stress. Ayaw na maapektuhan yung pag-aaral ng bata. Pero itong mga bashers, pilit talaga na hinahanapan si Joy ng butas, may masabi lang sila. Parang akala mo naman ang perfect nila. 'Di ba? So, ang hirap intindihin. Hindi mo maintindihan kung ano yung mga pinaglalaban nila. Bakit hindi na lang kayo manatili doon sa gusto nyong suportahan? Kung kanino kayo masaya at wala kayong nasasabi, doon kayo. Kasi hindi namin kayo kailangan dito kay Joy kung ganyan man lang yung masasabi nyo. Kasi yung diwata namin is mahal namin yan. Gusto namin protektahan, gusto namin matiwasay ang kanyang isip habang siya'y nag-aaral. Kasi may pangarap siya para sa pamilya niya. Hindi kagaya nyo, ng pangarap nyo ay manira ng kapwa. Pabagsakin. Buti kung mapapabagsak nyo naman si Joy, hindi nyo yun mapapabagsak kasi strong woman yan. Woman ba? Strong girl. Joy is strong girl. Matatag si Joy. Nakayanan niya yung mga pagsubok sa buhay, yung mga pinagdaanan nila. So ngayon pa ba, hindi niya yan makakayanan? Kaya sorry na lang sa inyo na mga bashers dyan. Wala kayong mapapala. Kasi hindi kayo magtatagumpay.
mas lalo kayo maiinggit kay Joy kasi patuloy nyo na makikita kung ano yung tinatamasa niyang tagumpay ngayon. Mga blessings na kahit nga sila hindi nila inaasahan pero inuulan sila ng biyaya. Kasi alam ng Diyos na mabuti silang tao at karapat-dapat sa mga natatanggap. Kaya magpakabait na kayo kasi malay nyo, sa susunod kayo naman yung may mga box. 'Di ba? Sana all. So, yun lang guys. So, ito. So, medyo nag-update lang tayo sa ating diwata kasi parang pakiramdam ko tinaddad na naman siya ng pukpok ng mga bashers. Kawawa man. 'Di ba? Na wala namang ginagawa kung bakit pilit na gusto nila pukpukin. Nakakaawa yung iwan ko ba dito sa mga bashers na to kung ano ba talaga yung gusto nilang gawin sa buhay. Parang walang magawa ito sa buhay ng mga tao na to, kung ano-ano lang yung mga kinikreate na kwento. Baka yung mga binabato nila kay Joy, mga gawain nila yan. Tignan mo yung una, easy to get. Baka siya yung easy to get. Ngayon naman may chikinini. Ba yan? Tama ba? Or mali ako? Sana nga mali ako. Sana nga mali ako ng pagkaintindi, no? Sana lang talaga. Para naman masaya. Pero wag niyo ako i-bash. Kasi pag ako binash nyo, walang kwenta. Wala kayong mapapala. So, yun lang guys. Nakakatuwa lang yun. Kailangan na lang talaga natin maging masaya. So, thank you guys for watching. Salamat sa support. Till next.